Magandang umaga sa ating lahat. Narito ang isang opinyon tungkol sa kasalukuyang isyu ng korupsyon sa mga flood control projects sa Pilipinas, mga sanhi, epekto at ang kailangang gawin. Ito ang panimula. So ano nga ba ang nangyayari sa bansang Pilipinas sa kasalukuyan? At sa mga nagdaang buwan 2025, lumabas ang mga ulat na napakalaki ng pera ng gobyerno na inilaan para sa flood control, mga proyektong pangkontrol ng baha, ang nawawala, napapalitan ng di umano'y mga ghost projects, mga proyekto na hindi totoo o hindi natapos, o kaya naman ay ginagawa ng substandard. Halimbawa, sinabi ni Finance Secretary Ralph Ricto na mula 2023 hanggang 2025, tinatayang 42.3 billion hanggang 118.5 billion ang nawala sa mga anomalya sa flood control projects. May mga kontraktor na paulit-ulit na nananalo ng kontrata. May mga proyekto ring nasa mga lugar na hindi naman gaanong prone sa baha ngunit nabigyan ng malaking pundo. Dahil dito, nagkakaroon ng malaking galit sa publiko. May mga protesta, may mga panawagan para sa independenteng investigasyon at may mga institusyong simbahan at negosyo na nananawagan ng accountability. Ang pangyayaring ito ay hindi simpleng issue ng hindi pagsunod sa budget. Ito ay nagiging krisis sa moralidad, tiwala ng publiko sa gobyerno at sa kakayahang protektahan ang mga mamamayan laban sa panganib ng baha, lalo na ngayong mas lumala ang panahon at mas madalas ang matitinding ulan. So, ano nga ba ang mga sanhi ng korupsyon? So maraming salik na nagtutulungan para maganap ang korupsyon sa flood control projects. So naririto ang ilan sa mga pangunahing dahilan. Una, ang political na impluensya at patronage. Malakas ang impluensya ng lokal na mga politiko at political clans. Ang mga proyekto ay madalas na nakalaan sa mga lugar kung saan may koneksyon o interes ang politiko, hindi batay sa pangangailangan o sa panganib ng baha. May mga kontraktor na pamilyar sa politika o may relasyon sa politiko kaya madalas silang nananalo ng kontrata. Pangalawa, budget insertions at kulang sa masusing oversight. Budget insertions o mga proyekto na inilalagay sa National Expenditure Program or NEP kahit hindi lubos na nasusuri ang feasibility designs. Epekto, lugar o sitwasyon. Kulang ang preventive audits, technical inspections at paggabay mula sa mga otoridad gaya ng Commission on Audit o COA habang ginagawa pa lang ang proyekto. Kakulangan sa transparensya at partisipasyon ng mamamayan. Ito ang pangatlo. So hindi malinaw ang detalye ng kontrata, sino ang kontraktor, magkano ang halaga, materyales na gagamitin, katayuan ng proyekto. Kapag may impormasyon man, hindi madalas accessible ng madali sa publiko. So hindi ganong nasasangkot ang lokal na pamahalaan, komunidad o civil society sa pagsusuri ng proyekto habang ginagawa o site visits, geotagging, pagmomonitor ng progreso. Pangapat ay ang pagtanggap sa substandard works at ghost projects. So marami sa mga proyekto ay hindi natatapos o kung natapos man ay hindi sumusunod sa tamang pamantayan o quality ng materyales at laki o kapasidad. So may mga proyekto na na-report na tapos na pero sa katotohanan ay hindi pa natayo o hindi ginagawa ng tama. Ito ang tinatawag na ghost o phony projects. Panglima ay ang presyon ng urgency sa klima at panahon.
So dahil sa climate change, pandemya ng ulan, bagyo, madalas nakita na pamalaan ang flood control bilang urgent na dapat gawin agad. Pero sa pagmamadali, nawawala ang kalidad, may mga shortcut at minsan ginagamit ito para sa pampubliko o politikal na imahe kaysa sa tunay na proteksyon. Panganay may ang mahinang parusa at kultura ng impunidad. So kahit may mga nasabing anomalya o bihira, bihira ang nagpapatuloy sa legal na administratibong pananagutan. Minsan, ang mga parusa ay magaan at hindi natututo ang sistema. Kapag walang makitang tunay na pagbabago epekto, lumalala lang ang loob ng publiko na parang normal na ang korupsyon. So ano ang magiging epekto sa lipunan, ekonomiya at kalikasan? Hindi lang pera ang nawawala, may mga malalim na epekto ito na pangmatagalan. So una yung panganib sa buhay at ari-arian. So kapag hindi maayos ang flood control, mas mataas ang tsansa ng baha, lalo na sa mga komunidad na malapit sa ilog o mababang lugar. So ito ay nagdudulot ng pagkawala ng ari-arian, pinsala sa infrastruktura, pagkawala ng kabuhayan. May mga epekto din sa kalusugan. Baha ay nagdudulot ng sakit, kontaminasyon, potensyal na outbreak ng waterborne disease. Pagkawala ng kita at potensyal na trabaho, ito ang pangalawa. So ayon sa mga tala, kung hindi nasayang ang pera sa anomalya o maaaring madagdagan ang paglago ng ekonomiya o GDP at mas maraming trabaho ang mapoprovide. Ngunit dahil sa mga hindi natapos o substandard na proyekto, hindi na ibibigay ang proteksyon na dapat dala ng mga flood control structures, kaya laging may pabalik-balik na gastos sa pananatili at pagkukumpuni. So pagkahina ng tiwala sa pamahalaan. Ito ang pangatlo. Kapag nakita ng mga maya na pira na lang ang binabayaran sa buwis ay napupunta sa mga hindi maayos o hindi totoong proyekto, so nawawala na ang tiwala. So wala ng kwenta ang buwis na pinambayad ng mga taong bayan. So mababa ang moral sa mga opisyal ng gobyerno, lalo na sa mga naaalalang hindi napaparusahan. Pangapat ay ang paglimot sa pangmatagalang solusyon at pagplano. Minsan, mas inuuna ang mabisang solusyon kaysa saan? Okay, so kaysa sa maingat na disenyo of feasibility studies. So kapag hindi tamang desisyon, hindi rin makatagal ang proyekto. So lang kwenta ang pera na ginagamit sa ganung proyekto. Dahil sa inuuna ang mabilisang solusyon kaysa sa maingat na disenyo o kailangang kwalidad na disenyo. So epekto rin sa kalikasan, may mga flood control projects na hindi isinaalang-alang ang mga environmental impacts o halimbawang pagkawalang bisa ng mga natural buffer zones o mangrove na nasa huli ay nagpapalala na lalo sa problemang pang-ekonomiya. Next is pagkawala ng oportunidad para sa adaptasyon sa klima. Sa panahon ng climate change, mahalaga na may wasong flood management, drainage, water infrastructure. So kung malaki ang nakuha ng anomalya, mabawasan ang kapasidad ng bansa pasabay sa hamon ng bagong mas malakas ulan, mas matindi storm source. Sa halip na maging bahagi ng solusyon sa krisis sa klima ng bansang Pilipinas, so naging bahagi ng korupsyon ng problemang lumala lamang. So ano nga ba ang tugon ng gobyerno at publiko? So may ilang hakbang na ginagawa ngayon. Pagsagawa ng mga investigasyon sa Senado gaya ng Blue Ribbon Committee, pagpapahayag ni Pangulong Marcos Jr. na hindi ililigtas kahit sino, ibig sabihin walang matataas na opisyal kung hindi managot.
internal proofs sa mga flood control projects, pagbubukas ng mga kontrata, pagsusuri ng mga aktual na proyekto, versus mga nainsusulat lang. So pagkakaroon ng mga civic groups, simbahan, universidad, isa sa panawagan ng transparency at pananagutan.